maayos na lahat eh. Maayos na yung buhay ko. Yung pamilya ko. Kaso parang yung buong mundo galit na galit sa akin eh. Tapos yung boyfriend ko. Duwag siya eh. Katulad lang siya ng daddy ko. Duwag. Walang kwenta. Hindi ko na kaya ito. Uy, paano ba ito? Umiiyak na siya. Parang lasing eh. Ewan, bakit mo pa kasi kinausap? Nakakaawa naman. Wala daw siyang makausap eh. Eh, paano kung may topak yan? Hala ka. Baka pumunta yan dito sa bahay ninyo. Hello? Sa edad lamang na 25 taon, binansagan na siyang isang sex guru dahil sa malawak niyang kaalaman sa sex. Isa siyang TV personality, radio DJ at manunulat. Hinahangaan, hindi lamang sa kanyang ganda at alindog, kung hindi maging sa taglay niyang talino. Naging kontrobersyal siya dahil sa kanyang malayang pag-iisip at liberal na pananaw sa buhay. Mga kapuso, samahan niyo po akong tunghayan ang kakaibang kwento ng buhay ng Viva Hot Babe na si June Lynn Alexis Agkawili, na mas kilala natin sa pangalang Asia Agkawili. Paano? Alis na ako. Para din naman sa inyo itong mga anak. Kailangan ko na sumama sa tita Nida nyo. Para din may asenso tayo. Doon kasi mas malaki ang kikitain ko. Para ito sa kinabukasan ninyo. Tuset, ikaw ang panganay, anak. Ikaw nang bahala sa mga kapatid mo, ha? Don't worry, Mami. Ako nang bahala sa kanila. Mike, ikaw ang bunso. Pero ikaw din ang kaisa-isang lalaki dito sa bahay. Take good care of your sisters, okay? Siyempre naman, Mami. Junji, anak, gusto ko, pag-uwi ko dito, dalawa na ang nurse natin sa pamilya. Ikaw at si Ate Josette mo. Huwag ka na muna magbo-boyfriend. Honey, it's time. Malilate tayo sa flight. Pakabait kayo, ha? Ang mga billing ko, huwag niyo kalimutan. O yan. Be sure mag-enroll ka, ha? Pang tuition fee mo yan. Okay na ba yan? Babe, saktong-sakto to. You know what? You're the best. Ngayon, alam ko na mahal mo ako. Ganun ba yon? Ganun mo ba mini-measure yung love ko sa'yo? Kung gaano karaming binibigay ko sa'yo? Junji, babe. Hindi mo naman ako naiintindihan eh. Yung ibig kong sabihin yung sakripisyo na ginagawa mo para sa pagmamahal natin dalawa. Yun yung tunay na pagmamahal. Kaya, itong pera wala naman to eh. Hindi naman to base ng pagmamahal eh. Basta, wag mong gagastusin yan ng basta-basta, ha? Pinadalay pa yun ng mami ko. Tsaka it's been months already. Alam mo, mahirap pala pag wala siya, no? Wala man lang gumagabay sa amin. Sandali lang, di ba airmat mo lang naman yung umalis? Asan na airpat mo? Ewan ko. Siguro may pamilya na siya. Siguro patay na siya. Sana nga patay na nga siya. Babe, bakit naman? Pwede nga lang mamili ng ibang tatay. Pipiliin ko na yung hindi lasinggero tsaka babaero katulad niya. Anong ginagawa niyo, Daddy? Ano bang ginagawa mo? Susunugin ko na itong bahay na to para mawala na sa buhay mo yung lalaki mo! Wala akong lalaki. Sinungaling!
lalaking yun. He doesn't deserve a bit of my emotions. Yung Ermat mo, nakahanap na ba siya ng iba? She found someone there. Nandun siya sa Amerika. Kasama niya yung tita nila ko. Yun yung partner ng mommy ko. Ano? Babae ang mas pinili ng nanay mo. Okay lang yun sa'yo. Oo, bakit? Yung tita nida ko na yung tumayong daddy para sa amin. Yung siya yung nag-alaga sa mami ko. Siya yung nag-alaga sa amin magkakapatid. Tsaka kung ano mo yung namamagitan sa mami ko. Tsaka sa tita ko. Hindi ko nakita yun sa mami at daddy ko kahit kailan. I guess that's what you call love. Hindi ko nga alam, ate. Bakit ayaw mong tanongin sa ate Junji? Hindi lang naman ako gumagastos dito, ah. Hoy, ikaw, Junji. Saan mo ba pinagdadala ang pera? Ang bilis namang maubos. Wala na naman tayong panggastos dito sa bahay. Bakit? Ako ba nagbabudget? Eh, yung share ko lang naman ginagastos ko, ah. Ang hirap naman kasi dito sa bahay na to, parang ang dali-dali mag-budget ng pera. Kasi kayong dalawa pareho kayong gastador eh. Ba't niyo ba ako dinadamay sa away niyo, ha? Kita niyo nga nag-aaral ako dito, eh. Alam niyo, hindi ko naman problema yun, eh. Kapag ka nagastos niyo na yung allowance niyo, eh. Kaya tantanan niyo ako, pwede ba? Sinasagot mo ako, Junji? Ha? Sinasagot mo ako? Sige. Magmula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Hello? Ma, nag-away na naman kami ni Ate Josette. Eh, naubos na naman yung pinadala niyo, eh. Ay nako, pare-pareho kayong magkakapatid. Pareho kayong magagastos. Nahihirapan na ako sa course ko, ma. Gusto ko nang mag-shift. Ano na naman yan, Junji? Gusto ko mag-take ng clothing technology. Gusto ko maging designer. Ano naman ba ang pumasok sa kukote mo? Aba, hindi madaling kumita ng pera dito, no? Ano akala mo, pinupulot ang dolyares dito sa Amerika? At Junji, isa pa, hindi kita pinag-aral para maging sastre. Nahihirapan na talaga ako, eh. I don't think nursing is destined for me, Mommy. Pwes, kung gusto mo mag-shift, ikaw ang magparal sa sarili mo. Sinuway pa rin ni Asia ang kanyang ina. Iniwan niya ang nursing at kumuha ng kursong clothing technology sa UP. Dahil dito, napilitan siyang magtrabaho upang matustusan ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Junji. Hoy, ano ka ba? Baka makita ni Ma'am. Ba't palaging antok na antok ka yata tsaka pagod na pagod? Dude, nagtrabaho ko all night last night. Pinag-aaral ko yung sarili ko. Hirap. Ah, so working student ka rin pala. You know what? You should have my job too. What's your job? I'm a model. Yep. Model? Alam mo, bagay ka doon. You're very articulate, tsaka sa ganda mong yan, ay, malaki yung kikitain mo. Talaga? So, anak, go. Good evening po. Anong kailangan mo? Tita, nandyan po ba si Joel? Sino ka ba at anong kailangan mo sa anak ko? Ako po si Junji. Junji, anong ginagawa mo dito? Dinala ko lang yung hinihiram mong pera. At sino naman tong babaeng to, ha? Tita, girlfriend po ako ni Joel. Girlfriend? Si Rosalie ang girlfriend niya.
Matagal na sila. Ma, pwede bang huwag ka na muna makialam dito? Hoy, habang nakatira ka sa pamamahay ko, may pakialam ako sa buhay mo, okay? Junji, sandali. At ikaw naman babae ka. Tigil-tigilan mo na ang anak ko. May girlfriend na siya, kaya huwag ka nang umasa. Ginugulo mo pa yung relasyon nila. Halika na nga, halika na. Simula noong siya'y musmus pa lamang, nakasanayan na ni Asia ang pagsusulat ng mga tula. True romance is what we need. See me for who I am. Hear what I have to say. Hold my hand, understand, and touch my heart where lies the fragile thoughts of my existence. I offer my sincere sentiments, my overflowing emotions. No pretensions, just good intentions. You may not fill the void inside me, but you might make me feel it. I was wrong about him, pero he was also wrong about himself. Hindi siyang tunay na pagmamahal tulad ng sinabi niya. Hi! I just sold 2 bottles. Ito lang yung trabaho ko. So easy. You just have to talk to people and sell. Luli ka, natatakot ako. Nahiya naman ako. Parang, hindi ba embarrassing yan? Ano ka ba? Kaya mo yan, no? Just use your God-given gift. Ang beauty mo. Oh, inom ka muna para mawala yung kaba mo. Ay, hindi yan, hindi yan. Ito. Ito? Yes, makakatulong yan. Go. Okay. Wait lang ah. Try Go. ko to. Hey guys! Hi! Guess what? We can be together tonight if you go get some of this. Surely, sweetie, for you, I'll buy 10 of them. 10? Just 10? Dude, you know, a date with me is more than 10 bottles, honey. Okay, 12 bottles then. 12 bottles. Did you hear that, guys? Is 12 bottles enough? Do you want some more? Yeah! All right, 16 bottles. 16 bottles it is! All right, why don't you consume this first, and then I'll give you the 15 bottles later on, and I'll be back. I have to do some work, okay? All right. Junji, ang galing mo! Ikaw palang nakakagawa nun, no? Imagine, 16 bottles sa isang gabi lang at sa isang customer lang? Ay! Idol na kita. I think I can do this job. I think I like it. Sisiw nga lang sa'yo eh. Pero teka, are you really gonna go out with him? No, of course not. Hello, marketing strategy lang yun. My gosh. Come on, let's drink up. Good girl. Dahil sa likas niyang karisma at galing sa pagsasalita, naging matagumpay si Asia sa pinasok niyang trabaho. Hindi nagtagal, naging MC at host na rin siya sa iba't ibang mga corporate events. Ginamit niya ang pangalang Asia Agkawili hanggang sa siya'y makilala. Dahil dito, lumaki ang kanyang kita, kaya naman madali siyang nakapag-ipon. Hanggang sa... G, anak, ang tagal na kitang gustong makita eh. Kumusta ka na? Kumusta mga kapatid mo, anak? G, sandali! Ano ba, Miss Agkawili? Hindi ka ba tumitingin sa yung dinaraanan? Ayoko na siyang makita eh. Sino? Ay, mahabol ba sa'yo? Junji, sandali lang. Ma'am, pwede po bang makausap ang anak ko sandali? G, sandali lang. Ano ba? Huwag ka lumapit sa akin! Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka namin kailangan! Hindi mo naman mapapagawami ko! I hate you! I hate you! Muling nabuhay ang puot sa dibdib ni Asia dahil sa biglaang pagsulpot ng kanyang ama matapos ang matagal na panahon. Kasunod nito, bumalik din sa kanyang isipan ang mga mapapait na alaala ng kanyang kabataan. Wala na nga tayong pera eh. Ano ang gusto mong gawin ko, ha? Iparin ko yung allowance ko para sa'yo? Ate, kailangan ko talaga makabili nun. Project ko yun sa school eh. Ano ba naman? Hindi ka ba makaintindi? Nakukulit eh. Parang Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabing wala akong magagawa! Kayo, ha?
Alam niyo, away na lang ng away dito eh. Rinding-rindi na ako sa bangayan dito sa bahay na to. Iiwan ko na kayo. Aalis na ako. Kasi wala na tayong ginawa kundi mag-away eh. Tapos tuwing mag-aaway tayo, parati ko naaalala lahat ng mga pangit na nangyari sa pamilya to mula nung bata pa tayo. Hindi na ba kayo nagsawa? Ako sawang-sawa na ako eh. Sawang-sawa na ako sa ganito. Nagkaayos din si Asia at ang kanyang mga kapatid matapos ang kanilang matinding awayan. Pinanindigan ni Asia ang kanyang desisyong magsarili. Subalit nagpatuloy siya sa pag-aaral at pagtrabaho hanggang sa makilala niya si Chito. Saka, you know, Chito really changed my life. O paano ba yan, Chito? In-introduce na kita sa family ko. Kailan mo ko introduce sa family mo? Soon. Soon. So, are things okay with you and Chito? Happy ka naman? Oh my gosh! Mukhang determined kaya itong paligiran si Chito, ah. Ako naman, si Rano. Pero yes, I'm very, very happy and we are doing great. And you know, Nick, I really think I found the one. I think he's the love of my life. Okay. Wow. Pero friend, teka. Baka mamaya, lokohin ka na naman yan, ah. Hindi, no. Bait yun. Hindi siya ganun. Tsaka nafe-feel ko na talagang you know, he really cares for me. Okay. Sige, whatever makes you happy, masaya na rin ako. Teka, bago ko makalimutan, may audition for a new reality TV show. Sali tayo. Ay nako, bahala ka nga sa buhay mo. Kita mo yung tutti-frutti outfit ko. Baka mamaya lamunin lang ako ng mga taong nag-audition dyan, ano? Ikaw yung bagay dyan, di ako. Ay nako, ayan ka na naman. Try lang natin, no? There's no harm in trying. Malay mo, it will jumpstart our showbiz career. Nag-audition sina Nika at Asia sa naturang reality show, ngunit si Asia lamang ang nakapasa. Sa programang iyon, unang nakilala si Asia dahil na rin sa kanyang talino, husay sa pagsasalita at tahasang pagpapahayag ng kanyang mga paniniwala. Naging kontrobersyal din siya nang pumayag itong sumailalim sa isang breast enhancement operation sa naturang programa. Nagsimulang magkaroon ng ingay ang kanyang pangalan hanggang sa kunin siya ng talent manager na si Jessica Rodriguez upang maging isang artista. When it rains, it really, really pours and I feel so blessed. And do you want to know why? Okay. We have to sit down. I want to know why. Why? Okay. Kasi I'm gonna be a part of the Viva Hot Babes! Can you just imagine that? Yung girlfriend mo magiging Viva Hot Babes. Di ibig sabihin, pinagpapantasyahan niya ng sari-saring guys na nakapilang gano'n. You're so fortunate. You feel so lucky, right? And you don't look happy. Why? It's going to be a problem. I don't think my parents would like it. Well, this is probably a great opportunity for me to meet your parents para naman makilala nila ako na hindi ako ordinary girl, na I'm smart and I'm intelligent and I talk a lot of sense, and siguro ito na yung opportunity hinihintay natin. Hindi pwede. Hindi nila alam na may girlfriend ako. They're kind of different. They're very strict and conservative.
Ayaw nga nila magkaroon ako ng girlfriend habang nag-aaral ako. Education is very important to them. Chito, kinahihiya mo ba ako? Han, it's not that. Ang sinabi ko lang, magagalit sila. Be a man. Chito, pwede mo kong ipagtanggol eh. Hindi ganun kadali yun eh. Hindi sila barkada lang. Magulang ko sila. At sigurado ko na kapag sinabi ko sa kanila, titigil nila sa pagsusustento sa pag-aaral ko. Eh bakit ako? Pinag-aaral ko naman yung sarili ko. Honey, I'm not like you. You know what, Chito? Isa kang malaking duwag. Honey, saan ka pupunta? As far away from you as possible. Because you know what, Chito? I realized that I am more of a man than you are. We're done. Finished. Kaput. Goodbye. Muling natikman ni Asia ang hapdi ng pagkabigo sa pag-ibig matapos itong makipaghiwalay kay Chito. Kalakip ng matinding kalungkutan, muli rin bubulagin si Asia ng guni-guni ng kanyang nakaraan. Taglay ang mga katanungang matagal na niyang hinahanapan ng kasagutan. Agad na nakaahon si Asia sa matinding depresyon. Ibinaling na lamang niya ang panahon sa kanyang lumalabong career. Inilunsad siya bilang miyembro ng second batch ng Viva Hot Babes. Naging abala siya sa mga TV guestings. Bukod pa ron, nagkaroon din siya ng regular column tungkol sa sex sa isang sikat na men's magazine. Halos kasabay nito, nakilala rin niya ang British businessman na si Mark, na magiging nobyo niya. I'm so happy that you heard me right now. I love you so much. Mark? What's wrong? Please don't say you love me unless you're sure. But I am sure. If you really love me, you must understand me and accept me. I do. Mark, this is what I do. And I have a video coming out. It's called Sex Guru. Now, if you think those pictures are risque and sexy, that's a lot sexier than that. And you might rethink your feelings about me. You might realize you don't really love me. I know you have your reasons why you do this, but you don't have to. Look at you, you're smart, sexy, beautiful, and you know what you want, right? That's what makes you sexy enough. But I want to get to know you better. I want to understand you. Because I love you. Lumabas ang erotic video ni Asia na pinamagatang Sex Guru. Lalo siyang sumikat dahil sa kanyang matinding pagpapaseksi. Samantala, bubulaga ang isang balitang nakatakdang magpabago sa kanyang buhay at lubusang magpapagulo sa kanyang isipan. I'm very flattered that you want to marry me, Mark, but... But what? I'm not ready to settle down yet.
You know me, I want to do so many things in my life. And my dreams are very important to me. Mark, I'm not ready to marry you yet. Lord, alam kong marami akong nagawang mali sa buhay ko. Gabayan niyo po ako sa mga ginagawa ko. Sana po, tama ang desisyon ko. Mahal ko po si Mark, pero alam kong hindi ito ang tamang oras para magpakasal. Tulungan niyo po akong maabot ko ang mga pangarap ko. Bigyan niyo po ako ng sign, Lord. Ipaalam niyo sa akin na tamang naging desisyon ko. Dahil sa tindi ng tawag ng kanyang pangarap, nakipaghiwalay si Asia kay Mark. Ipinagpasa Diyos na lamang ni Asia ang lahat. Umaasa na isang araw, sasagutin ng Panginoon ang kanyang panalangin. Jiffy! Hi! I missed you. I miss you too, darling. Oh guys, this is Junji. Hi. Hello. Hi. Hello. Hello, I'm Mark. What did you say your name was? Mark? Yes, it's Mark. Nice to meet you. Lord, Mark din ang pangalan niya. Ito na po ba yung hinihintay kong sign? Kung ito na nga po yun, maraming salamat po. Hindi nagtagal, muling nagkaroon ng pagkakataon si Asia na mahanap ang tunay na pagmamahal sa pagdating ng pangalawang Mark sa kanyang buhay. Naging magkasintahan din sila hanggang sa Look, my contract has already expired and the company's reassigning me to another country. And I'm not sure when I'll be back. So this is it? Are we breaking up? No. Of course not. I love you. I'll come back for you. I promise. No. You know, I've heard those words 1,000 times. They were spoken by those people who said they love me. And they promised to come back. But they never did. What makes you any different? How do I know you're coming back? Look, you know how much I love you. But you'll just have to trust me. I will come back for you. I promise. I know it's hard. It's a terrible feeling to leave. But to be left behind, that's even worse. I love you, okay? I only ask one thing from you. Wait for me. Will you do that for me? Nawalay sina Asia at Mark sa isa't isa nang madestino ang huli na magtrabaho sa ibang bansa. Labis itong ikinalungkot ni Asia. Sa kanyang puso, nanirahan ng matinding kaba dahil wala siyang katiyakan kung magkakaroon ng katuparan ang pangako ni Mark na muli siyang magbabalik para sa kanya.
As promised. I missed you so much, Mark. Told you I was coming back. And you did. Yes, I did. Hi, Isha! I'm Essie. Hi. Hi, I'm a Essie. fan of yours, grabe. And I always read your column. Thank you very much. Isha, kung di Yes. nakakahiya, pwede ba akong humingi ng advice sa'yo? Okay, sure. What's that? Kasi ganito, meron akong boyfriend for 5 years. And Mhm. then, nalaman ko may iba pala siyang girlfriend. And then? Then, may mahal pala siyang iba, hindi niya talaga ako mahal. So, paano ko ba malalaman kapag yung tao talaga tunay na nagmamahal sa akin? Alam mo, Essie, hindi ko masasagot yan eh. Kasi, iba-iba yung mga tao, tsaka iba-iba yung mga experiences nila. But the only advice I can give you is that don't look for true love. Talaga? Yeah. Bakit? Kasi my mom always told me, dapat hindi mo hahanapin ng tunay na pagmamahal. Because true love will find you. And if it goes astray for a moment, it will find its way to return to you. Wow. Alam mo, ang ganda ng sinabi mo. Thank you so much. Alam mo, ang dami mong natutulungan tungkol sa mga sinusulat mo about love, about relationships, about sex. Thank you. Thank you very much, ha? Thank you very much also. I really appreciate it. Nakita na rin kita sa oras. Uy, teka muna, Essie. Ako, andyan na ata yung family ko. Magla-lunch na muna kami, ha? Sige. Nice meeting you also. Sige, bye-bye. Bye! Essie, just remember, wag mong hahanapin ang tunay na pagmamahal. Dahil ang tunay na pagmamahal, nandito yan eh. Diyan naninirahan yan sa puso mo. Thank you. Magpakailanman. Thank you so much. Bye. Asia, 25 years old ka and they call you a sex guru? Yes. Why? Alam ko kung papaano magbigay ng pleasure sa partner ko. Siyempre, aalamin mo kung ano yung gusto niya, tapos di magko-compromise kayo. So, malamang pareho kayong matutuwa dun sa mangyayari. Eh, bakit hindi ka pa nag-aasawa hanggang ngayon? Gusto ko pa mag-travel, gusto ko pa ma-experience yung maraming mga bagay-bagay. Eh, sa dami-dami nun, naiisip ko, pag mag-asawa ko, parang mas slow down ka na nun eh, di ba? Kasi parang you're committed with one person, tapos paano kung ayaw niya, tapos may gagawin, masyadong maraming compromise kapag mag-aasawa ka na at this age. Ngayon gusto ko kasi, siguro mag-aasawa ako by the age of 35 or... 35? Yeah. Tapos, teka muna, sandali lang. Sex guru ka nga. Pero hindi mo ba alam na ang babae may biological clock? Meron nga. Oh, at syempre, 35, ayaw mo na magkaanak? Iniisip ko pa kung gusto ko magkaanak. Bakit? One, siguro, sinasabi ko lang to kasi hindi pa ako prepared. Two, ang gulo-gulo na ng buhay sa mundo. Kapag magkakaanak ka, malamang maa-abuse lang yan or mamamatay yan sa kalye. Yeah, I'm a very cynical person. Napaka-cynical mo. Oo. Ano mga natutunan mo dyan sa mga boyfriends mo niya? Meron ba? Hindi mo pwedeng ibigay yung pagmamahal sa isang tao hanggat hindi mo minamahal yung sarili mo. Tsaka hindi maganda na bigay ka ng bigay sa isang tao kasi ibang tao yan, hindi ikaw yan. 'Di ba? So hindi niya nararamdaman fully kung ano yung nararamdaman mo kapag binibigay mo yung mga bagay-bagay na ito na malamang at some point, lalo na kapag hindi talaga kayo, 'di ba?
I believe na may iba-ibang klase or levels of love. So, when you love a person, yeah, of course, you have to be attracted, di ba? Pwedeng love na parang, o sige, ngayon I love you, ganyan. Tapos bukas hindi na siguro. Pwedeng mas malalim yung pagkakaibigan na love kesa sa sexual na type of love. And the best level? Yung true love na parang you really want to spend your entire life with this person. How do you know this? That a man loves you? Any type of sacrifice magagawa niya para sa'yo. He's willing to give his life for you. And that is just the most amazing thing, you know. Bakit ka nag-undergo a breast enhancement, no? And, you know, had it aired on national television? Kaya ko in-air siya sa national television because one, wala pa namang gumagawa nun. Two, I'm crazy enough to do that. Three, gusto ko talaga siyang ipagawa. Kasi, honestly, Tita Mel, before, pag nakakita ko ng malalaking boobs, nag-gawk ako. At least ngayon, napagawa ko na siya. So, hindi ko na kapag nakakita ko ng malalaking hindi ka na breasts, naiingit? hindi na ako naiingit, tsaka hindi na ako nag-stare. Kasi pwede ko naman tingnan yung sarili ko, di ba? Hawakan ko pa siya. What did it contribute to Oh, your yes! person? My gosh, hindi na ako nagda-duct tape, wala ng medyas or something. Ano medyas? Medyas? May tissue. Oh, alam ng mga girls yan. Just minsan padding, parang mga 3 size bigger, mga ganun. Pero, syempre, may mga risks din. So, is there a sure way to find love? Never settle just because you like one person. Minsan, yung love nandyan, minsan wala. So, huwag kayong mag-discourage kasi okay lang yan kapag it doesn't work out. Kasi at some point or the other, come on, kakaroon din naman uli yan. Tsaka at least, meron kang iba-ibang klaseng love na may experience, which is great. Look at me! So, yun lang, para masaya, di ba? Asia, thank you very much. Thank you. And we hope for you that you find your love very soon. Thank you very much. Thank you, Ma'am Mel. At thank you very much po sa Magpakailanman tsaka sa GMA 7 Kapuso. Thank you. Thank you. Minsang naghangad. Ngayon ay sagana na si Asia sa kaalaman, sa pangarap at pagmamahal. Sa kasalukuyan, 3 taon na niyang kasintahan si Mark. Bukod pa dito, mas maayos na ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Isang pagpapatunay ang kwento ng buhay ni Asia na lahat tayo, ang bawat isa sa atin, bagamat iba-iba ang pagkatao at karanasan, ay pinagbubuklod ng iisang hangarin, ang madama ang ibayong kaligayahan na dulot ng pagmamahal na tunay at wagas. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi